Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Natigilan ng kanyang ina. Ang pamilyang Del Mundo ay narito na at nauna na sa kanila pagdating. Hindi ko alam kung paano at maaayos pa rin ang pakikitungo sa akin ng pamilya ni Victor. Lalo na ang mama nito, who started a conversation with the apology. Pero walang sino man ang nagsimula na pag-usapan ang totoong pagkatao ni Mara. Pero nang dumating ang pamilya ko, mas naramdaman ko ang tensyon at galit sa panig ni Mami. Tumayo ako at sinalubong sila. Ngunit mukhang hindi maganda ang timpla ni Mami, habang mariin ang titig nito kay tita. Masaya ako na inimbita ako rito, Atasha. Pero hindi ba pwedeng kami na muna ang makaharap ng aming apo? Kaysa ang dalhin pati ang pamilya ng lalaking yan dito. Bulong ni Mami sa akin matapos ko siyang halikan sa pisngi. Okay naman sila ni Daddy hanggang sa lumabas ang balita tungkol sa ina ni Mara. Nagpaliwanag na ako, Alisa, at sinubukang hawakan si Mami sa siko. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Bulong niya pabalik kay Daddy. Lumapit naman sa akin si Atlas at niyakap ako. Si Victor ay lumapit sa amin at kinamayan si Daddy. Maupo muna kayo. Kukunin ko lang si Lucia sa loob. Uwi ka naman ni Victor. Tinanguan ko si Victor nang magtama ang aming mga mata. Dahil doon ay napasunod naman sila at umupo sa kabilang banda ng lamesa. Tahimik ang lamesa at hindi ko alam kung paano sisimulan iyon. I got twins and only one survived. I want to apologize kung itinago ko man iyon. Pilit akong ngumiti sa kanilang lahat. Pero sana isantabi muna natin ang gulo sa gabing ito. Pwede bang pag-usapan na lang natin ito mamaya? But for now, sana maging okay muna ang lahat. Hindi sila nakaimik. Ramdam ko pa rin ang galit ni Mami tuwing napapasulyap sa harapan ng lamesa kung nasaan ang mag-asawang Del Mundo. Hindi nagtagal ay narinig ko na ang halakak ni Lucia, kaya naman napalingon ako. Nakita ko siyang yakap ni Victor. Karga-karga ito papunta sa lamesa namin. Narinig ko naman ang pagsinghap ni Mami at pagtayo ni Dad. Pareho silang lumapit kay Lucia. Gayon din sina Tito at Tita. She got my son's dimple. Bulalas naman ni Tita at napahawak sa braso ng asawa niya. Walang tanong-tanong at agad nilang tinanggap si Lucia. Hindi man lang nila tinanong kung totoong Del Mundo ba siya. Bagay na ikinabahala ko noon. Nagsimula pa lang sila makipag-usap kay Lucia nang umupo kaming lahat sa table namin. Dapat bumalik na kayo rito sa bahay. Dito ninyo ni Victor. Did you already propose to Atasha? Tanong naman ng kanyang ina. Patatagalin mo pa ba ito, Victor? Kailangan maayos na ang bata ang kanyang apelyido. Hindi minamadali yan. Sabat naman ni Mami. Besides, we should not rush the wedding. Matuto na tayo sa nangyari noon. Baka mamaya napipilitan lang ang anak mo dahil sinasabi mo. Alisa, sinubukang hawakan naman ni Daddy ang braso ni Mami para pigilan siya. Mind you, Alisa, hindi kailanman napilitan si Victor kay Atasha. Nung pinilit namin siyang umatras sa kasal, nagawa ba namin?
Tumaas ang isang kilay nito at dinaan iyon sa ngiti. Lalo pa ngayong may anak na sila. Banayad itong umiti kay Lucia at hinalikan sa noo. Binigyan namin sila ng pagkakataon upang masaya at makipag-usap kay Lucia. Hinayaan muna namin sila sa gabing iyon. Marami silang napag-usapan at minsan ay nakakagulat na hindi nila namamalayan ay nag-uusap na silang dalawa, ang mga mami nila. Nang humikab si Lucia, mabilis iyong napansin at halos mapag-unha ng mapuna ang simpleng paghikab nito. She must be tired and sleepy. Pagkahawak naman ni Mami sa braso ni Lucia habang karga ni Atlas. Hayaan mo siyang magpahinga. Komento naman ni Tita sa tabi ni Mami. Napabaling ako kay Victor. Bumagsak ang tingin niya sa akin at mula sa pagkakapamulsa ay hinawakan niya ako sa baywang tsaka marahan na humaplos doon. Lucia set the mood. Hindi ko alam kung paano at nagawang maging maayos panandalian ang pamilya namin. Now that everyone is back at the table, we are all ready to talk about things. Hindi ko maiwasan na kabahan. Ngayon ko lang ito maririnig ang kwentong ito. Kung totoo man, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Hindi ko anak si Mara. Magkakaroon tayo ng MediaCon at maitama ang lahat. This allegation as soon as possible. Dahil naisa publiko na rin, mas makakabuting malaman na niya ang totoo. Wika naman ni Tita Tasha. Walang naging reaksyon si Victor. Kung may isang nagulat man ay si Mami lang iyon. But she is a Del Mondo. Dad answered quietly. Napasinghap ako at naguluhan sa mga nangyayari. Nakita ko ang pagtiim ng bagang naman ni Tito Harry hanggang sa napabuntong hininga ito. She is Emma's daughter. Dagdag pa ni Daddy habang mariing napalunok at umiwas ng tingin. Yun lang ang masasabi ko. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Tito Harry pero pinipilit niyang maging kalmado. Kunot ang noo ko at hindi makapagsalita sa narinig. Tahimik din ang mami niya. Pero bukod roon ay nakita ko rin ang pagdaan ng sakit sa kanyang mga mata. Kakausapin ko si Mara para rito. I'd been unfair to her. Ayoko lang maging magulo ang sitwasyon. Ngunit isang kamalian na ipagkait ko ang katotohanan sa kanya. Natahimik naman ang lamesa at tila may dumaang malamig na hangin sa pagitan naming lahat. Alam ng lahat ito? Paos na tanong naman ni Mami. Pero kumpara ngayon ay mas kalmado na siya. Mas may espasyo na sa kanya na umintindi ng sitwasyon. Walang ibang nakakaalam, maliban sa akin at kay Tasha. Mahinang sambit naman ni Daddy at napayuko ito. Walang nagsabi sa akin tungkol sa pagbubuntis ni Emma. I was mad at the Del Mondo for hiding it from me. Nalaman ko sa isang katulong na nasa bahay ampunan ng anak ko. I was clueless and assumed that she was thrown away because she came from me, who is already a married man. Kalaunan ko na lang nalaman ng walang idea si Harry doon. Tanging si Tasha ang may hawak ng lihim na ipinangako niya kay Emma. Uminom ng alak si Daddy at medyo masakit at ngumiti ito. I got mad for not knowing the truth when in fact, napaangat siya ng tingin kay Tito Harry. Si Harry dapat ang may karapatang magalit sa akin. It was a broken friendship na nasira ng dahil lang sa pag-ibig. Narinig na niya ang kwento ng tita ni Victor at bilang kapatid na nawala ng dalawang kapatid sa karumal-dumal na senaryo ay isang bangungot iyon. I didn't tell Mara the truth because I don't want any connection to Del Mundo. Dahil mahal ko ang asawa ko at ayokong magulo ang kasalukuyan dahil sa kamalian ko noon. Nanatili ang mga magulang namin sa mesa. Umiinom sila at payapang nag-uusap doon. Nasa balkonahe kami ni Victor at pinapanood namin ang aming mga magulang sa labas. Si Atlas naman ay nagmamadaling umuwi. May sakit ang anak nito, kaya hindi makadalaw ang mag-ina niya.
Wala silang magagawa kundi ayusin ang mga problema nila. Magtatagpo at pagtatagpo ang kanilang landas dahil sa amin. Yun ang sabi ni Victor habang yakap niya ako mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang panga sa aking balikat. Napabuntong hininga naman ako. Alam mo na ba ang tungkol dito? Hinawakan ko ang braso niya. When you left, I got the feeling that she is not my half-sister. Umayo siya sa pagkakatayo at mas sinilig ang mukha sa aking leeg. Nang kausapin ko si Mami, sinabi niya na kahit kailan hinding-hindi niya magagawang pagtaksilan si Dad at naniniwala ako sa kanya. Ang Teta Emma mo ay malapit na kaibigan ng daddy ko. Parang magkapatid ang daddy mo at ang daddy ko noon. I wonder if my father likes Teta Emma. Napatigil ako sa pag-iisip. Tingin ko ay posible iyon. Hindi niya tatanggihan ang proposal ng pamilya namin sa kanya. Kung ganoon niya kamahal ang tita ko, oo, maaaring gusto niya ito. Pero hinihintay na ng puso niya si Tita Alisa. Napabaling naman ako kay Victor. Naisip ko noon ang kwento kung paano sila nagkakilala ni Ma'am. Ma'am was living in Canada. Nag-aaral siya roon. Tuwing bakasyon ay umuwi ng bansa at doon lang sila nagkikita ni Dad. After Ma'am graduated from college, agad na silang nagsama at nagpakasal ni Dad. Waited for my mom to settle her in the Philippines. Si Mara ay mas matanda sa amin at hindi ko ipagtatanggol ang aking ama sa katotohanang natukso siya o piniling manloko ng mas sandaling iyon. Hindi ko alam ang buong kwento, parang hindi ko na kailangang pang malaman. After releasing a statement in public, I will marry you. Napangiti ako sa determinasyon ng salitang binitawan niya. He kissed my neck, assuring me that it would happen. Ibibigay ko sa iyo ang kasal na pinapangarap mo. Muli niya akong hinalikan sa leeg. Napaangat ako ng tingin sa bituin at hindi nawala ang ngiti sa mga labi ko. Hindi ko naiisip yon. Pangarap ko lang na pakasalan ka. Bulong ko. Saglit siya natigilan at hinawakan ako sa baywang para iharap ito sa kanya. Nakita ko ang multo ng ngiting pilit niyang itinatago. Lumapit siya ng kaunti sa mukha ko. Yumuko para pantayan ang mukha ko. What did I do to deserve you? Bulong niya at napakagat na labi ito. Napangiti naman ako sa sinabi niya. What did I do to deserve you, Victor? Ako dapat ang magsabi niya. Napangisi naman siya at lumapit para halikan ako sa mga labi ko. Lumayo siya at dinilaan ang pang-ibabang labi tsaka napalunok. Tumingkayad ako para abutin ang labi niya at halikan niya. Napangiti ito at nung matapos ang halik ay hindi na napigilan ang ngisi nito. Mahal kita, Victor. Pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya. I love you too, baby. Hinalikan niya ako sa labi at leeg. Uminit ang pisngi ko at tila bumalik sa akin ang mga alaala noon. Noong kami lang ang nakakaalam ng nangyayari sa pagitan namin. It was peaceful and quiet. Napakaseryoso ko sa buhay ko, sa trabaho ko, at hindi ko akalain na ang matamis na maliit na si Atasha na ito ay muling mabubuhay muli. Binigyan ako ni Victor ng pagmamahal na kailangan ko. Kinasusuklaman ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko mamahalin muli ang sarili ko. At gayon pa man, ipinakita sa akin ni Victor ang daan pabalik dito. Ako ay si Atasha na hindi natatakot magmahal nang hindi mapigilang binalik niya ako doon. Minsan hindi rin sapat sa sarili lang, lalo na at may anak ako. Mahirap kung ako lang. Maaaring kaya ko, ngunit hindi magiging madali ito. Mabilis ang kasal noon at walang ingranding selebrasyon. Ang kasal naman ngayon ay walang pagmamadali. Paano ko ito mailalarawan? Ito ay simple, ngunit mapang-akit. Nakakatunaw ng puso dahil sa sobrang ganda.
Ang paghahanda at pagpaplano mula sa simula hanggang sa wakas. Pinagtuunan iyon ng lubos ni Victor. Pinakita niya sa akin na mahalaga ito. Pinaramdam niya sa akin na ang magaganap na kasal ay tulad ng dahon na dahang-dahang nahuhulog sa lupa mula sa puno. Tulad ng isang mabagal na musika at instrumento na kahit walang liriko ay ramdam na ramdam ko. Pero kahit mahal namin ang isa't isa at iyon ang nararamdaman niya, for me, it becomes like a shotgun marriage na kahit maulit iyon nangyari ay mananatili ang kagustuhan niyang makasal sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko nang tingnan ko si Lucia na may hawak ng mic. May suot na matamis na inosenteng ngiti sa mga labi nito. Nakaupo sa harapan at pinapanood siya na ngayon ay hinihintay ang sasabihin ng organizer. Inaayusan pa naman ako, konting ayos na lang at handa na sa paglalakad muli sa aisles. Ibang-iba ang nararamdaman ko ngayon kumpara noong unang kasal namin. Natakot ako noon dahil sa bitbit kong sekreto. Let her be. Pagbibigay ko ng approval sa organizer at napangiti ito. Tsaka lumapit sa isa nitong katulong. Naramdaman ko naman ang paglapit ni Teo sa tabi ko. He is my man of honor. Naikasal na ako noon. Ngunit sa panibagong kasal sa pangalawang pagkakataon, ay siya ang napili ko. Tinulungan niya ako sa pagpapalaki at pag-aalaga kay Lucia. Hindi niya ako pinaboran minsan, pero alam ko na ang mga salita ay malaki ang naging epekto para mamulat ako sa katotohanan at sa tamang gagawin. Hello? Tinapik naman ni Lucia ang microphone at medyo humagikik nang magtama ang aming mga mata. Ang bulaklak sa kanyang ulo at ang kulot ng kanyang buhok ay nagpapaalala sa aking sarili noong ako ay kasing edad niya. Ang pinagkaiba lang, lalo na sa tuwing ngumingiti siya, nagdadala ng ningning sa isang makamundong buhay. Yung dimples niya, nagpapa-charming at napaka-sweet. Go on, the organizer mouthed na para bang gumagana na ang mic. Daddy Victor Del Mondo, pakakasalan mo si Mami. Yehey! Lumawak ang ngiti niya habang ang mga mata ko'y namumuo ng luha sa sulok nito. Dito siya nakaupo. Napakaganda niya. Hindi malang naitago ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Nawala ang ngiti niya. Medyo tumagilid ang ulo niya at pumikit ng 2 beses. Gumalaw ang mga labi niya pataas. Medyo hinahabol ito. Wait lang dyan. Doon kami ni Mami. Maglalakad kami sa aisles at makikita mo si Mami na nakasuot ng puting gown na parang prinsesa. Napatigil siya at napalunok ng kaunti at napakaganda niya tulad ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko at bahagyang tumango sa kanya. Sininyasan ako ng ibang staff na tumayo at handa na kaming maglakad sa aisles. Nasa napakalaking tent na kami. Tinatakpan ako ng mga staff dahil marami ang media sa labas. Mahal na mahal kita ni Mami. Mahal ko kayong dalawa. Wika nito. Bye! See ya! Agad niyang dagdag. At nang binalingan ni Theodore ay nag-thumbs up ito sa kanya. Saka siya nagtakbo papunta sa entradang ng aisles. This time, I will walk in the aisles alone. Dahil para sa akin, ang kasal na ito ay sobrang halaga. And we want to dedicate this to us, who was deprived of celebrating the wedding ceremony at least. Wala akong sinisisi, pero sa pagkakataong ito, ay nais naming ilaan ito sa aming dalawa. Huling pumasok naman ay si Lucia, may hawak na basket na puno ng mga bulaklak. Ang venue ng kasal ay nasa burol, surrounded with improvised at sariwang bulaklak. Bukod sa maganda ang view, dito namin napili dahil sa sikat at ipinagmamalaki nilang fountain. Go baby! Bulong ko at hinikayat siyang pumasok na. Naglakad siya ngunit sinulyapan pa niya ako hanggang sa agad magsarado ang kortina at handa na sa aking pagpasok.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang magbago ang musika. Nang simula ng instrumento ang mga talulot ng banayad na ulan, habang ang kalangitan ay nananatiling gininto ang vibes nito, sinimulan kong gawin ang mga unang hakbang ko. Agad kong napansin ang ginawang aisle sa hallway na siyang nilalakaran ko. It was made of water illuminated with the color green and blue shades. Hindi ko ganun napagtuunan ng pansin dahil ang buong atensyon ko ay na kay Victor. Napabuntong hininga ako ng malalim at hinigpitan ang hawak sa aking bulaklak at hinahanap ng mga mata ko si Victor. He was there, standing in front of the fountain. Nang makita siya na naghihintay, ay tuluyan na ngang nanlabo ang aking paningin at pumatak ang mga luha ko. Tinitigan ko siya at naalala ko ang lahat-lahat. Bawat alaala ko kasama siya. Ang batang Victor at Atasha ay kumikislap sa aking ulo. Yung mga alaalang nagpadurog sa puso ko at ngayon muli kaming ikinakasal. Lahat bumalik at naninikip ang dibdib ko. Hindi dahil nasasaktan ako, bagkus sa labis na tuwa ng aking nararamdaman. Gusto kong sabihin sa batang Atasha na matutupad lahat ng pangarap niya. Gusto kong iparating sa kanya na masasaktan siya sa pagmamahal ng sobra. Pero sa dulo nito, walang kapantay ang saya na ibibigay sa kanya na ang batang Atasha ay muling ikinakasal sa lalaking pinapangarap niya. Nakita ko ang pagyuko niya at pagpisil ng mga mata gamit ang kanyang daliri. Mahina akong natawa, lalo pa nung sinimulan niyang aluin si Sander sa panunuyang paraan. Bumalik ang tingin niya sa akin at napailing. Binibigas niya ang mga salitang nagpapatunaw sa puso ko ng I love you. Nanginginig ang mga labi ko at nararamdaman ko ang mga luha ko. Sa wakas, mahinang bulong ni Victor at inabot ang kamay ko nang tuluyan na kaming maging malapit sa isa't isa. Sino ba naman nga ang maniniwala na ikakasal ang babaeng ito sa lalaking pinapangarap niya? Wala nang pakawalan, baby, he said with finality. Hindi ko hinila palapit sa kanya at namamaos na tumawa. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya, ang tunog ng kanyang kagalakan at ang madamdaming tono nito. The ceremony started. It was a surreal moment. Sobrang natutunaw ang puso ko sa mga nangyayari. Para bang anumang hamon o problema ang nakaabang ay alam kong makakaya ko. Dahil sa lubos na tuwa na mayroon ako ngayon sa puso ko. Nang magsimula ang wedding vows, kinuha muna ni Victor ang mic. Love, baby, mahina niyang bulong at tumawa. Asawa ko, mahal ko, buo. Simple lang, ngunit napakasinsero ng ginawa nito. Huminga siya ng malalim at hinalikan ang kamay ko. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang sinusubukang i-compose ang sarili niya. I love you so much. Umigting ang kanyang panga. Mahal na mahal kita. Kaya hindi ko kayang mawala ka ulit. Mahal na mahal kita. Kaya wala akong maisip na salita para ipahayag ito. Hindi mabigat ang nangyayari pero tila kay bigat ng parehong nararamdaman namin. Dahil isang bigat ng pagmamahal namin sa isa't isa. Napahaplos ako sa paintings na luma at maalikabok na. Ang iba ay nasira na sa kalumaan nito. Hindi na rin naaalagaan at tila hinayaan na lang na mabulok. Nasa loob kami ng mansyon, abandonado, ngunit matibay pa rin na nakatayo sa kabilang ng taong lumipas. O baka dekada na nga kung tutuusin. Maraming alaala akong nabuo rito nung bata pa ako. Sinubukan naming ibenta pero dahil sa pagkamatay ni Tita Emma, hindi nakayanan ni Papa ang konsensya at binili ulit ito. Ang tanging natitira nating alaala tungkol sa kanya. Napaangat ako ng tingin sa portrait na sobrang laki na nakasabit sa dingding. Ang suot ay itim na gown at pulang flocks feathery scarf na nakapulupot sa kanyang balikat. Tinatakpan ang kaunting balat nito. May perlas na kwintas
at hikaw. Ang buhok ay maiksi at medyo kulot. Nakilala ko ang ina ni Divina, na kapatid ng ama ni Victor. Parehong palakaibigan. Ibang-iba sa kapatid nilang si Emma Del Mundo. Kamukha siya ng lolo ko. Dumapo ang palad niya sa aking baywang at nakatingalang tinitingnan ang larawan noong sulyapan ko ito. Ganyan na ganyan ang itsura. Pininta niya ba ito lahat? Tanong ko at may pagkamangha sa aking mukha. Natanggal ang pagkakahawak ni Victor sa aking baywang nung iwan ko siya roon para isa-isang suriin ang paintings. It was indeed beautiful. Katulad ng kay Mara, ibang-iba ang nakikita ko ngayon, walang kapantay na ganda. Gusto mo na ba ng mga paintings ngayon? Narinig ko siyang tumawa sa likod ko. Sinusubukang sundan ako mula sa likuran. Hindi talaga ako magaling magbasa rito. Ngunit pinapahalagahan ko ang kagandahang taglay nito. Dapat bumisita si Mara dito at tingnan ang lahat ng to. Bulong ko naman kay Victor. Matutuwa siya. Masasaktan pero sigurado akong masisihan siya kapag nakita ito. Natutunan namin ang pagpipinta mula sa aking lolo. Hindi lang siya negosyante. Magaling din siya magpinta. Mga mahuhusay sila. Silang dalawa ni Teta Emma. May iilang natatakpang tela kaya hinila ko iyan para matanggal. Ito ay isang sining. Anong kanyang trabaho? Takang tanong ko naman. Nag-host ba siya ng isang exhibition na ito katulad nun? Hinawakan ko ang rosas na pininta nito. Pero agad ko naman iyong pinahid ang daliri ko sa alikabok na galing doon. Hindi, gusto lang niyang manatili dito. Ini-enjoy niya ang view at paintings. Minsan ibinibenta niya ito sa kanyang mga kaibigan at ilang kilalang tao. Sa tuwing mag-host kami ng isang party, nakakahanap siya ng mga paraan para ibenta ang ilan sa mga ito. Ang ilang mga piling tao ay handang bilhin nito. Hindi niya lang mapintang ipunin lahat. He posed, so I look at him. Nangangarap na balang araw. Mabuo niya ang kanyang art gallery. Napangiti ako ng bahagya at napalunok. Magagawa yun. Hindi ba? Kayang gawin yun ni Mara. Yung nasira niyang pangarap, mabubuo ng kanyang anak. Dugtong ko at napangiti kay Victor. Natutuwa ako ngayon na mas naging maayos na kaming lahat. Ang nalaman ko at puot at sakit na nagmumula kay Mara ay hindi dahil sa kanyang anak sa labas o walang pamilya o sakit na nararamdaman niya mula sa mga tao at pagtataksil mula sa kanyang ama. Ngunit sa halip ang kanyang pagkakilanlan ay nanatiling hindi kilala. Nung malaman niya ang totoo at tunay niyang ina, nakita ko na napangiti siya at umiiyak. Ngunit habang naghihiwa at kung paano siya huminga ng malaya, hindi nagpipigil na pabuntong hinanalangan siya na parang nakahinga na maluwag. Masakit iyon para sa kanya, yung pakiramdam na alam ng ama mo kung sino ang ina mo, pero mas pinili nitong itago. Gustong-gusto niyang malaman pero hindi niya alam kung papaano. Masayang-masaya si Teta Emma. Bulong naman ni Victor. Tinanggal ko ang telang nakatakip sa natitirang mga paintings. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang pamilyar na tao sa paintings. Ang daddy ko. Mahinang sambit ko. What? Takang lumapit naman si Victor. Ito nung bata pa. Sigurado kong usal. Napatikom siya ng labi at nakapamulsang tinitigan ang paintings. Well, hindi ko alam. Ngumisi naman siya. Dagma na nga siguro ako kay Teta Emma. Parehong Florendo ang nagustuhan. Napanguso naman ako at natawa sa sinabi niya. Well, ang Teta Emma mo ang nagpinta sa daddy ko. Tinitigan niya naman ako. Kaya ko yan. Pero hindi ako masyadong confident sa skills ko. Hindi ako pintor o artista. Doktor at businessman ako. Pinanta mo ba si Eliana? Takang tanong ko naman sa kanya. I didn't paint anyone. Iling siyang napahalakhak. Tinuruan mo siya. Natatawa siya at lumapit siya sa akin. Nagpaturo siya. Ang tagal na nun. Sinubukan niyang abutin ang kamay ko pero tinalikuran ko siya
at pinasada ng tingin ang ilan pang mga gamit doon. This is ridiculous. Natatawang sambit naman ni Victor. Hindi ko naman siya pinapansin at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sa hardin. Napasigaw naman siya, ang buntis kong asawa. Tumatawa habang sinusundan ako sa labas. I am not good at painting. I can paint you. Sobrang ganda mo para ipinta. Uminit naman ang pisngi ko at napailing sa sinabi niya. Dito ka ba naglalaro noon? Seryosong usal ko. Sinubukang palitan ang pinag-uusapan. Hinawakan niya ako sa bewang at hinila sa kanyang mga bisig. Kahit magaling na painter, hindi ka mapipinta at mahihigitan ang ganda mo. Walang-wala ang pinta kong yun. Hinaplos niya ang pisngi ko. Sa tingin mo magiging okay ako dahil sa sinabi mo? Paus kong bulong sa kanya. Paano to? Sumandal siya para bumulong sa tenga ko at inilagay ang kamay niya sa pagitan ng mga hita ko. Natatawa ko itong itinulak at lumayo sa kanya. Kailangan na natin sunduin si Lucia. Sambit ko naman at dumiretso na sa sasakyan namin. Ngumiti siya at sumunod sa akin papunta sa sasakyan. Naalala ko ang wedding vows mo. Ang sabi mo, sa huling hininga mo bago ipikit ang mga mata mo, ay sisiguraduhin mong ako ang makikita mo. Paano ka nakakasiguro na ikaw ang mauunang mawala sa ating dalawa? Hindi naman nagsalita si Victor. Paano kung ako? Paano kung ako ang mauna sa ating dalawa? Humigpit naman ang yakap niya at seryoso lamang diretsyong tingin sa dagat. Humigpit iyon na tila ayaw na akong bitawan. Humigpit na tila ba sinasabing hindi mangyayari iyon. I doubt na mangyayari iyon. Kung iyon nga ang mangyayari, ikaw pa rin ang gusto kong huling makita sa huling paghinga ko. Paano mo gagawin yon kung patay na nga ako? Titinan ko ang iyong larawan. Sumikip naman ang dibdib ko sa sinabi niya. This is a happy moment. And we are already talking about the futures and death. Pero paano pa man, itong usapan namin ang mas nagpapagaan at nagpapatibay sa aming pagsasama. Ang mag-usap sa mga bagay-bagay. Maski ang iba roon ay walang katuturan. If I die unexpectedly, like accident, ikaw ang iisipin at mukha mo ang mananatili sa isip ko hanggang sa mamatay ako. Your face, your laugh, your cunning smile, your kisses, and your eyes will be remembered by me forever. Natahimik ako at napapikit. I want to remember this moment. Gusto kong maalala ang mga salita niya. Gusto kong dalhin ang mga salitang iyon hanggang sa pagtanda naming dalawa. Ayokong makalimutan kita. Gusto ko sa kabilang buhay maaalala pa rin kita. Sa kabilang buhay, ikaw at ikaw pa rin. Ikaw lang. Magkikita pa rin tayo sa ibang buhay. At doon kita mamahalin, baby. Bago pa ako makasagot ay narinig na namin ang boses ni Lucia. Hinawakan niya ang tiyan ko at nilagay ang kanyang tainga roon. Babae ba to o lalaki? Mahinang tanong niya. Narinig ko po siyang gumalaw. Bulong naman nito. Naramdaman ko ang hininga ni Victor. Pinulupot ang kamay sa aking tiyan at marahan na humaplos doon. Dad, get your hands off. You never let go of mommy. Reklamo nito at pilit tinatanggal ang kamay ni Victor sa aking tiyan. Nagpakawala ng halakhak si Victor at napailing. All right. Napaatras ito ng kamay at humalakhak at hinalikan ako sa noo. Oops! Sumipa na naman! Nanlalaki ang mga matang wika ni Lucia. Inilipat ko ang tingin ko kay Victor. Bumalik ang tingin niya sa akin na mapansin niya iyon. I love you. Naunahan niya ako kaagad sa dapat kong sasabihin. Mahal ko kayong dalawa. Sobra-sobra. Mabilis na nagpagitna naman si Lucia sa aming dalawa. Napuno ng maliit na tawanan ang kwarto. Hindi ko alam na may magandang paraan para tapusin ang gabing ganito. Palagi itong nagtatapos sa ganitong paraan. At napakasarap sa pakiramdam na gumising sa umaga upang magpatuloy sa buhay ng mas masaya.